Tara boss, kain tayo. Meron tayong crispy pata at nilagang itlog. Nilisan Sana natin to. ang mundo, hindi man lang sabi. Walang baga sa iyong labi. Napakadaya mo. Iniwan mo kami, hindi man lang nagpaalam. Kahit isa'y di sinabihan, okay sakit naman. Bakit ka lumisan? Okay sakit naman. Bakit ka nang iwan? Di ba pwede sa susunod na lang? Para makasama ka man lang. Ang daya mo, daya mo, ang daya mo, ang daya mo ay Donaldo, ang daya mo. Hey guys, magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa makakapanood nito. Disclaimer lamang po sa video ito ay maglalabas lamang po ako ng yung nararamdaman ko, kumbaga bilang isang subscribers at supporters ng idol natin na mayapa na nilibing na po siya kanina, 'di ba? Alam ng mga supporters po ng Idol Harabas, lahat na nakaabang na nailagay na po sa huling hantungan si Idol Naldo. So disclaimer lamang po sa video ito po ay patungkol sa saloobin ko na tungkol sa pagkawala po ng idol natin. So nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung saloobin ko bilang masugid na subscribers at isang content creator na rin na inspired sa kanila. So sa mga tao na ayaw manood ng video na ito at sa tingin ninyo ay hindi niyo magustuhan. So dito pa lang po ay i-skip niyo na. Kumbaga i-back nyo na itong video. Wag na po ninyong panoorin. Kung tungkol nga pala guys, pag-upload ko ng video na to, paggawa ko ng video na ito, siguro naman wala namang masama siguro kung sasabihin ko yung saloobin ko. Pero hindi naman ako katulad ng ibang content creator na nagre-re-upload ng mga video at saka video clip ng ating idol, no? So maikwento ko lang po way back 2020 na kilala ko po yung Harabas kasi nung pandemic kasi wala kami ditong ibang libangan kundi YouTube. So nagustuhan ko yung kanilang vlog kasi nakaka-relate po ako guys, kasi sa Mindanao kasi kung ano yung mga ginagawa nila Idol Jeff Gonsing ng Harabas saka nung Team Harabas, kung ano yung ginagawa nila sa Mindoro, ganun na ganun po ang ginagawa namin sa Mindanao, Cabadbaran City. So ganun na ganun po yung mga lifestyle namin. Bukid, may palayan, may bundok, paanan kami ng bundok at dagat. So siguro mga ilang kilometer lang dagat na sa amin. Malawak ang dagat sa amin guys, pero mas malawak po yung mas malawak pa rin yung nila Idol Jeff, yung pinagkukuhanan nila ng lukan, mga isda, ilog, ganyan. Mas malawak yung sa kanila kaysa sa amin. Kaya yun na, way back to 2020 nakita ko sila, nakarelate po ako sa kanilang vlog hanggang sa nadagdagan si Naldo, si Pongloy, si Nice Guy,
Tapos umuwi si Harabe, andyan si Harabon, hanggang si Daddy D. So yun, nagustuhan ko. Na-inspired ako guys dun sa, lalong-lalo na po yung mga charity giving nila, yung merong 7 sinusustintohan si Idol Jeff noon, na meron pa yung isang cancer patients. So sa maalala ko lang, no. So yun, nagustuhan ko yung Harabas, hindi lang po dahil sa content nila na maganda, na nakaka-relate po ako, dahil na rin po sa kwelang hatid nila. So isa na din po sa naispatan ko doon is si Naldo, yung scamplex niya, saka yung ano ba yung tawag niya sa Panjibar, may tawag niya sa Panjibar, kalimutan ko, paborito niya yun, Panjibar saka Sito, no? Tuwang-tawa yun pag yun yung lagi ang dala-dala. At kasama pa na pala si Pungloy, kalimutan ko si Pungloy. So yun guys, yun na-inspired ako sa kanila, kaya sabi ko, gagawa din ako ng channel ko. So nagsimula muna ako sa BLS hanggang sa yun. Sa tulong na rin ng page, sa tulong na rin ni Harabas, sa malaking utang na loob ko din sa channel na Harabas, dahil nadagdagan yung viewers ko, pati yung subscribers ko nung time na dinipinsahan ko sila sa mga misleading content creator. Ang naalala ko pa rin si John TV. Yun, kasi yun Maritos, tapos mga misleading yung kanyang mga sinasabi tungkol sa Harabas. Kaya yung mga inaano niya sa Harabas, ayaw siyang patulan ni Idol Jeff. Kaya nga yung kanyang channel dati na na take down, kumbaga inano siya ng inisyuhan sa na-copyright siya dahil siya ng mga video clip tungkol doon kay Harabas, tungkol doon kay kay Idol Naldo nung time na yun yung na-issuehan si Idol Naldo ng 2 weeks suspension, pero hindi naman 2 weeks talaga yun guys, 1 week lang. 1 week lang naman yung ginawa na Idol Jeff dahil naawa siya. Yung medyo matagal na wala si Idol Naldo. So naging misleading yung mga content ni John TV, at yun ang sinasagot ko. Kumbaga ako na mismo yung nagsagot. Kasi yung mga nakikita ko yung mga comment section doon, parang unti-unting may mga viewers ang Harabas sa subscribers na unti-unting nahihila ni John TV. Unti-unting naniniwala doon sa kanyang mga sinasabi. So, yun, kinaka-counter ko yun. So, may mga bashers din ako na nagsasabi, tumigil na raw ako, nakikisaw-saw daw ako. Hindi ko lang kasi mapigilan guys yung sarili ko na sagutin yung mga binabato ni John TV dati. Dahil nasasaktan ba ako na maayos naman yung pamamalakad ni Idol Jeff noon. Yun nga, hindi lang niya tinutolerate talaga yung ginagawa ni Naldo, ganito ganyan. Pero may mga content creator na misleading, yun, parang tinitira si Idol Jeff. So parang hindi ko matanggap na ganun, kaya ako sinasagot. So yun nga, naging fans ako ng Idol Harabas. Araw-araw nagiging routine ko na rin yung panunood sa kanila. Inaabangan mo na yun bawat upload nila. Pagka halimbawa tapos na yung trabaho namin, may free time kami, halimbawa wala nang tawag, monitoring na lang kami kasi yung mga noisy jobs, kasi may oras dito sa trabaho namin. Yung noisy jobs may oras lang. Pagtapos nun, monitor kami sa radyo. So pag wala kami namang mga pending na hindi noisy jobs, saka ako nanonood ng Harabas. So pinapanood ko sila. So doon ko nagustuhan yung Harabas hanggang sa parang kaisa na rin ako sa kanila. Parang pagka hindi ko sila mapapanood sa isang araw noon parang hindi kompleto yung araw ko. Hindi lang po ako pala comment sa comment section kasi tsaka yun nga hanggang sa ngayon. Galing pala ako dun sa Laguna, umuwi ako nun.
pagdating dito sa trabaho, nakita ko yung post na Harabas Fans Worldwide. Nakita ko yung mukha ni Idol Naldo na nakangiti, pero parang black and white yung pagka-upload, tapos nilagyan ng rest in peace, fly high Naldo, parang ganun, rest in peace. Ang dami guys na gano'n, tawag dito, ang daming sabi ba ng gano'n, ng condolence, ganito, ganyan. Nagulat ako, sabi ko bakit? Kinabahan ako guys, sa totoo lang, kinabahan ako nung time na yun. Sabi ko, nagulat ako, sabi ko bakit kaya? Ano nangyari? Sabi ko, wala naman sakit yun sa Idol Naldo, sabi ko gano'n. So tinignan ko agad yung Lunes yun guys, nung pumasok ako dito Lunes. Tingnan ko agad yung page ni Idol Jeff, tsaka yung YouTube channel niya. Ayun, meron ngang live. Yun nga, nakita ko nga sila nag-live sa salita. Doon ko nalaman na disgrasya pala talaga sa Idol Naldo. Kahit ako subscriber lang, supporters lang nila ako. Pero parang para sa akin kasi ito talagang channel ko, inspired talaga sa kanila to. Nangarap ako guys na balang araw, ganito rin yung magiging, kung ano yung meron sa Harabas na nagpapasaya, nag-gift giving sa ibang tao, nakatulong, yun talaga yung pangarap ko din dito sa channel ko. So, yun, parang mabigat sa loob ko na ganun din, na kahit subscriber lang ako, kahit viewers lang ako ng Harabas, is malaki impact para sa akin. So marami nakaka-relate dyan. Makikita nyo sa Harabas Fans Worldwide, marami nakaka-relate na yun nga, yung impact na nangyari doon kay Idol Naldo na bigla. Kasi doon ako believe sa tao na yun. Talagang pinakabiliban ko talaga sa tao na yun guys is yung, alam mo yung dati siyang pasaway, dati siyang di mo alam kung may direction yung buhay niya, kasi talagang kailangan siyang i-guide. Palit-ulit nga sinasabi nila, na panood ko nga rin yung sinasabi ng mga family ng Harabas na kailangan talaga siyang i-guide dahil sa pagtitiis ni Idol Jeff sa kanang Harabas at mga pamilya niya at saka yung mga kaibigan. Natuwid si Naldo, pati lalo na yung yun nga, na dumating si Digong, saka yun, pagtitiis din ni Tintin, pagmamahal niya, yun, naging maayos si Naldo. Ang problema lang, kung kailan siya naging maayos, yun ang mabigat sa dibdib na unti-unti niya nang natutupad yung pangarap niya, tsaka siya nawala. Tsaka bigla. Siguro kung nagkasakit, siguro parang unti-unti siguro nating naintindihan, na unti-unting matatanggap gano'n kung nagkasakit. Pero wala, hindi. Kumbaga nung moment na yun, napakasaya daw muna. Napakasaya niya kasi nakikita ko naman sa mga last vlog na in-upload ni Boss Jeff. So napakasaya niya. Tapos bigla-bigla na lang siyang na gano'n. So yun, bilang subscribers is napakabigat sa akin. Kaya yung kanta guys na Ang Daya Mo Idol Naldo, sa totoo lang guys, maraming beses na akong nag-compose ng mga kanta. Yung mga compose na nakanta ko is naabot ako ng 5 oras, 6 na oras, tapos minsan hanapan ko pa ng tono. Hindi madali compose ng kanta. As a composer, sa mga nakaka-relate, siguro ako pag nag-compose kasi ako dito, mahilig talaga ako mag-compose mga 5 oras to hanggang 6 na oras yung composition ko, tapos kailangan ko pang pagpraktisan yan araw-araw para hindi ko makalimutan. Pero iba itong dala ni Idol Naldo yung alam mo yung sinasabihan nga ako ng kasama ko nito mga a few days ago lang, sabi niya, kasi habang nagtatrabaho kami guys, hindi ko maiwasan tumitingin ako sa mga post ba, kasi parang talaga nagulat lang talaga ako. Sabi niya,
"Uy, mag-concentrate ka dyan sa trabaho mo. Bakit puro ka tingin dyan sa cellphone mo?" Sabi ko, "Hindi, tinitingnan ko yung update kay Idol Naldo. Bakit kasi?" Sabi niya, "Panoorin mo na lang sa sa mga video. Baka nandun na." Yun ang sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, di ako mapakali. Hanggang sa yun nga, parang talagang hindi ko talaga maisip na magiging ganun ang resulta ba? Magiging ganun ang nangyari. Hanggang sa yun nga, na-compose ko yung Andaya Mo, Idol Naldo. So doon sa totoo lang, yun nga, sabi po, babalik tayo doon sa 5 oras to 6 na oras, tapos kinabukasan papraktisan ko pa yung compose ko. Pero itong talagang pagka talaga kumbaga yung nasa puso mo yung sasabihin mo, nasa puso mo yung alam mo yun guys, yung pagka-compose ko noon, yun yung mga bagay, yung mga litra na yun, na mga sinulat ko doon, mga nilagay ko, yun yung mga bagay na gusto kong sabihin sa kanya kung sakasakaling kausap ko siya. Habang libawa na lang, yung wala na siya, pero yun ang mga bagay na gusto kong itanong sa kanya. Ba't ka naman bigla-bigla na nawala ka man lang, na hindi ka man lang nagsabi, hindi ka man lang nagpaalam sa amin, wala ka man lang pahiwatig, ganun. Kaya sabi ko nga doon, nilisan mo ang mundong hindi man lang nagsabi, walang bakas sa iyong labi. Yun yung yun yung point doon na wala man sa pahiwatig, kasi kung sakasakaling nagpahiwatig pa siya nung malayo-layo pa lang bago siya mangyari sa kanyang ganun, siguro yung lahat ng best na maibibigay ng Team Harabas sa yung pamilya niya, sa yung mga subscribers, maibigay sa kanya. Maibigay sa kanya. Siguro napaka-satisfied ng kanya. Pero sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya, siguro satisfied siya. Hindi lang pamilya niya, hindi lang yung Team Harabas, hindi lang yung mga kaibigan niya, mga kakilala, kundi lahat ng mga subscribers. Nagbuhusan lahat yung pagmamahal sa kanya. So, tingin ko naman napaka-satisfied. Kaya yun yung kanta ko na buo. 30 minutes. Hindi ako mapakali nun Paikot-ikot ako dito. Sabi ko hindi talaga kaya. Gusto ko talagang alayan siya ng kanta. Kaya yun, nagawa ko yung Andaya Mo, Idol Naldo. So pagka pagka inspired ka at talagang nasa puso mo yung gusto mong isulat, gusto mong gawing kanta, talagang 20 to 30 minutes lang. Yun, natapos ko yung kantang yun. Tapos, pumunta ako to CR to likod ko. Pumasok ako dyan. Sabi ko, doon ako mag-compose kasi medyo nag-i-echo yung boses. Parang malinaw. So, pumasok ako dyan, naglock ako ng pinto. Kinanta ko. Tapos, in-edit ko siya. Nilagyan ko ng picture ng idol natin. Tapos, senior ko sa Harabas Fans Worldwide. Sabi ko tapos message ko si Eddie Short, si editor, si Eddie Short. Sabi ko, boss, baka po pwedeng pagbigyan mo may pinost pa ako sa Harabas Fans Worldwide. Baka pwede nyong i-grant muna na may post agad. So yun, pinagbigyan niya naman ako. Papasalamat ako kay Eddie Short na binigyan agad ako. Pinagbigyan agad. So yun nga guys, wala na yung idol natin, si Idol Naldo. Pero hopefully, malaking adjustment yan sa Harabas kung mangyayari man na siyempre itutuloy pa rin nila yung pagbablog. Kasi yun nga, sabi nga na malulungkot si Idol Naldo pagka ititigil nila yung nasimulan. Tsaka malaking tulong pa rin kasi ang plano nga ni Idol Jeff, tuloy pa rin yung sahod ni Naldo doon sa kanyang mag-ina. Para kay Naldo. Nawala man siya sa paningin natin, pero sa slot niya sa Harabas nandun pa rin. So sana lang tayong mga viewers and subscribers, kung sino man yung magiging dagdag doon sa, kumbaga magiging dagdag kasi wala namang nabawas kasama pa rin si Naldo sa pagbablog wala na nga lang siya, kumbaga nandun pa rin siya, tao pa rin siya ni Idol Jeff. Kung sino man yung madagdag doon na
wag nating ihambing, no? Wag nating ihambing, wag nating ikumpara kasi nagkakaroon kasi ng comparison yun eh. Mahalin na lang natin yung madadagdag. Kung sino man yun, kasi nadagdag, adapted kasi si adapted si Boy Cute saka si Little Cute. Kaya kung alin man doon sa dalawa ang magiging regular, so sana wag nating i-compare kung ano man meron doon kay Naldo. Wag nating i-compare yun sa bagong papasok kung sakasakali. So yan lang guys, wala naman tayong magagawa talaga eh. Nandun na. Panibagong chapter na naman ng buhay ng Harabas yan. Malamang sa malamang buwan, taon ang abutin nila bago makapag-adjust. Pero kailangan life must go on pa rin. So kahit nga tayo mga subscribers talagang mahihirapan mag-move on eh. Kasi nasanay tayo na pag intro pa lang nakabungad agad yung gilagid ni Idol Naldo. So yun lang yung sa loobin ko na bilang isang subscribers. Siguro karapatan ko naman siguro itong sabihin. So yun lang guys, maraming salamat po. Kung may makapanood man ito, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Bye bye.